Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po ay muli pong nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo, samahan niyo po inyong likod, mag-umpisa na po tayo magkomentuhan. Ito po mga tambay, pinag-uusapan na po ito sa social media at sa mainstream media. Yung tinatawag daw po umano na lutang at yung tinatawag din daw po umano na bangag. Nagkita raw po umano ang lutang at ang bangag umano. Ayon po yan sa mga kababayan natin. At yung tinatawag po na bangag ng kanyang ate ay nakasuot pa raw po ng medyas na kulay pink, mga kababayan. Kahit anong klaseng kulay, ipagsusuot mo na. Majority ng taong bayan ay sinusuka ka na. Hindi po ba? Puro pahirap ang ibinigay mo yata sa taong bayan. Ryan, kamusta ang naging pagkikita ng dalawa at ano ang kanilang mga napag-usapan? Yes, Bernard, magandang tanghali. Magkasama ang inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni Mayor Leni Robredo ang flagship project ng dating Vice Presidente dito sa Naga City, ang Oplan Kontra Baha Project. At bukod dito sa usapin ng proyekto, ayon sa kanila, wala na silang ibang napag-usapang issue. Bernard, magkasamang sinuri ng dalawang opisyal kung ano pa ang mga kailangan gawin sa lugar para solusyonan ang pagbaha sa Naga City, lalo na tuwing may bagyo o malalakas na pag-ulan. Ayon kay Mayor Robredo, malaking bagay ng Pangulo mismo ang makakita sa proyekto upang masuportohan niya ito at agad na maisakatuparan. Samantala, bagamat nakaabang ang lahat kung magkakaroon ng pag-uusap ang dalawa kaugnay sa pag-aanunsyo ni Vice President Sara Duterte ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa 2028 elections at sa posibilidad na ang dating Vice President ang maging mahigpit na katunggali nito, kapwa tikom ang kanilang bibig sa issue. Sagot ni Mayor Robredo, malayo pa ang eleksyon at nais niyang matuunan sa ngayon ang proyekto na nasimulan niya dito sa lungsod ng Naga. Si Pangulong Marcos naman ay ayaw ding magbigay ng komentaryo sa issue. Sa halip, idinaan na lang ito ng Pangulo sa biro at ipinakita ang suot niyang kulay pink na medyas para kay Mayor Leni. The most political thing that we did today, I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Leni. Bernard, pinuntahan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni Mayor Leni Robredo itong Jesse M. Robredo Coliseum na magkakaroon ng rehabilitasyon at pinuntahan din itong Sagop Creek at itong sitio Magayagaya dito sa Naga City na mga Oplan Kontra Baha sites dito sa lungsod. At nagbigay na din ng asistensya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa budget dito sa mga proyektong isasagawa dito sa lungsod ng Naga City. At yan muna ang latest live mula dito sa Naga. Yan po mga tambay, at alam naman po natin na binuhusan po talaga ng malaking pondo po yan, lalong-lalo po sa proyekto ng flood control, ang buong Bicol region. Hindi po ba? Napakalaki po ng binuhos po dyan noong 2023, 2024, 2025. Napakalaki pong bilyon-bilyon po ang binuhos dyan sa Bicol region sa mga proyekto ng flood control. Pero sa napakasakit na pangyayari, napakarami pong namatay sa Bicol sa mga proyekto po nilang flood control sa Bicol region. Hindi po ba mga kabayan? At ibalik tanaw po natin mga tambay kung ano naman po ang paniniwala ni Leni Robredo na tinatawag daw pong lutang umano. Nung panahon po, ang kanya pong paninindigan at paniniwala po kay Bongit na tinatawag na bangag, ay ito po ang paniniwala ni Leni. Ibinabalik po ng ating mga kababayan yung kanyang paniniwala. Pakinggan po natin ang interview sa kanya ni Boy Abunda. Bakit hindi dapat iboto si Bongbong Marcos? Number one, sinungaling. Pangalawa, in the difficult moments, hindi siya nagpapakita. A few moments later. I want him to succeed. His success will be the success of the country.
Oh my God! Bakit hindi dapat iboto si Bongbong Marcos? Yan. Dahil daw number 1, sinungaling, mga kabayan. Kaya po yung kasama niya po kanina ay yung tao na number 1 ay sinungaling. Dahil ang nagsabi po niya si Lenny, binanggit lang po ni Kamanong. Yan po ay sa interview niya kay Boy Abunda. Ang nakasama niya po sa Naga na bumisita po at nag-inspeksyon ng flood control ay number 1 taong sinungaling. Ayon po kay Lenny. Hindi po ayon kay Manong, mga kababayan. Yan po mga kababayan. At syempre po, ipinagmalaki po ni Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Yung kanyang pink na medyas, yung socks. Naka-socks daw po siya na pink, mga kababayan. At syempre po mga kababayan, mainit po kasi ang politika dahil sila po ay talagang kailangan nilang magsani puwersa. Dahil nga po, kung si Bongit lang po ang tinatawag na bangag ng kanyang ate, ang aasahan po sa politika, lalong-lalo, kung yung i-endorso niya, kung ang i-endorso niyang politika, mga kababayan, ay sigurado po talo. Napakahirap po mag-endorso ng isang politiko na katulad po ni Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate, na mag-endorso po ng politiko. Dahil nga po, mabaho po siya sa majority ng Pilipino. Isinusuka na po siya ng majority ng Pilipino. Lalong-lalo po ang majority ng OFW. Hindi po ba? Sinusuka ka? Di po ba napakarami na nagdadasal na katulad ni Cara David sa kanya? Hindi po ba? Tapos lahat ng i-endorso niyan, sigurado mga kabayan, sa inodoro ang punta. Napakahirap po kasi dayain, lalong-lalo po yung majority vote ang makukuha ng isang presidente. Napakahirap pong dayain yan. Lalong-lalo po majority ng Pilipino binoto ang isang politiko na katulad ni Inday, Luzon, Visaya, Mindanao. Yung ginawa ng administrasyon ngayon na pahirap sa taong bayan, baon sa utang, kawalan ng trabaho, napakamamahal na bilihin. Hindi po ba? Tapos puro korupsyon, pamumulitika ang ginawa mo sa iyong administrasyon at nasaksihan ng taong bayan na systematic at sindikato ang korupsyon nung bumalik ang sinasabi ni Leni Robredo na number 1 sinungaling tao. Di po ba? Kasi sa kanya lang nangyari ngayon na halos lahat ng ahensya ng gobyerno ay korap. Pati institusyon ng Senado at Kongreso nagsama-sama sa korupsyon sa kanyang panunungkulan umano. Hindi po ba? Kaya nga sinasabi natin, sino? Sino ang tatalo kay Inday? Kaya nga pilit nilang ini-impeach si Inday kasi hindi nila kayang talunin. Real talk. Kahit magsama-sama pa ang pula, dilaw, di ba, pink, at isama mo pa ang mga liberal, lahat ng mga kaliwa, isama mo. Pati mga oligarkiya, isama mo na rin ang mga pulburon lord, isama mo na mga smuggler. Hindi po kayang talunin yan si Inday, mga kababayan. Dahil po ang pagkadesperado ng taong bayan, grabe po ang pagkadesperado ng taong bayan. Mga kababayan, nakakahiya ang ginawang paglilingkod po sa atin ng mga taong ito. Inuna po kasi nila ang pagnanakaw. Ngayon, nagmamadali sila na meron sila mga proyekto. Kung kailan nila inaayos daw umano ang proyekto, ay marami na nagkamatay sa Bicol. Hindi po ba? Sa Bicol po, maraming namatay dahil po sa issue ng flood control. Iskandal. Hindi po ba? Grabe po. Ngayon, maiksi na ang panahon nila. 1 taon na lang mahigit. Ano ang magagawa mo sa loob ng 1 taon na lang mahigit? Mga kababayan, mag-4 na taon ka na. O sabihin mo 2 taon na lang. Ano pa magagawa mong malalaking proyekto niyan? Hindi po ba?
wala ka na halos magagawa. Dahil ngayon ka lang nag-uumpisad at may kasama pang korupsyon. Di po ba? Mag-i-inspeksyon ka na mag-i-inspeksyon. Na marami kang plano na gagawin. Pero sa katotohanan, yung pera naman ay hindi nagagamit sa plano. Komento ko po. Dahil yung pera, maraming pinatutunguhan. Dahil kasama pa sa ginagawang paglilingkod ang pamumulitika. At nahandyan pa ang korupsyon. Hindi po ba? Kaya walang napupunta halos sa proyekto. Kaya wala kang natatapos. Hindi po ba? Nang napakarami katulad ng build. Hindi po ba? Mga kababayan, nakita nyo naman po, pati ICC, nagkakapera sa taong bayan. Umano, hindi po ba? Pera ng taong bayan napupunta po sa banyaga umano. At sa mga politiko na nababayaran at nasusuhulan para i-impeach ang Vice President? Hindi po ba? Napupunta po sa kawalang-hiyan at katarantaduhan lamang umano ang pera ng taong bayan para sa pangsariling interes. Kaya yung sinasabi po nila mga kabayan na itong mga sinasabi po maisinukan at itinapon na ng taong bayan, majority ng taong bayan, ay magbabalik na naman at magsasama-sama. Mga kabayan, sila po ang desperado. Kahit po sila ay nasa administrasyon, sila po ang talagang mga desperado. Dahil wala po silang achievement. Wala po silang ipagmamalaki. At sa katunayan, pagka nawala pa sila sa katungkulan at naging Pangulo si Inday, halos lahat pa sila ay makukulong umano. Hindi po ba? Kaya yung sinasabing nagkita, nakasuot pa ng pink na medyas, wala na pong silbihan. Ang hinahanap po ng taong bayan ay ang nagawa. At ang kaginhawahan dapat ay binigay mo, pinangako mo. Magandang buhay, lahat tayo uunlad. Bibigyan ko kayo ng murang bilihin. Bibigyan ko kayo ng murang bigas. Binigyan tayo ng 20 pesos na bigas na halos hindi mo makain. At limitado lang ang pwedeng bumili. Dahil ito ay nasa kadiwa lamang. Hindi po ba hindot ito? Meron po ba kadiwa sa buong Pilipinas? Nakita niyo yung programa? Patsi-patsi. Sa kabila ng trilyon ang binabudget at pinopondo? Hindi po ba? At walang malasakit sa taong bayan. Walang nakita ang mga Pilipino, majority, ng malasakit ng gobyerno ngayon. Hindi po ba? Kasi ang malasakit nila, nasa kapwa nila politiko. Nagmamalasakit po sila riyan. Sa mga oligarkiya, sa mga makaliwa, sa mga pulburon lord, sa mga smuggler. Hindi po ba? Nahandyan ang kanilang mga malasakit. Pero sa ating may hirap, tailan tayo dyan mga kababayan. Tailan tayo dyan. Excuse me po sa kumakain mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang pagkikita daw po ng tinatawag na si Lutang at tinatawag umano na si Bangag. Ang pagkikita raw po ni Lutang at ni Bangag umano mga kababayan sa Bicol. Thank you po sa nagusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyo. At sa patuloy po nagsusubscribe, mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyo. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya kay Tatay Nick. Shoutout po sa inyo, Tatay Nick ng Canada, Eric Hershon ng Canada, si Annie Jo, ako si Pilam, Balance Vision TV, Gayat Siena, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, Eric Hershon ng Canada, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingatan po kayo sa inyo po mga paggawa. At shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po mga kababayan. God bless po sa inyo lahat. At tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye.